the highest praise, honor, thanksgiving, power, and glory belong to there is a metal, Papa Jesus. Service Lord, palapagaan po ng Diyos. Mayang gabi sa tabi ng Diyos, mayang gabi sa tapos ka nato. Salamat sa tabi ng Diyos na padahan ng itagatag yung mga padahan sa pagdahin, pagsimba, pag-imayan, pagpasalamat sa tabi ng Diyos. Salamat sa mga pag-aamping, protection sa tabi ng Diyos. Ato yung sinitro itong nagkasangkas sa mga pagdahin, pagsimba, pag-imayan, pagpasalamat sa tabi ng Diyos. Sa pagsunod, magkakita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dali ko lumigaw ng mga Diyos ng kalangan. Tagiya sa kinabihin, buwan sa langit at siyota. Diyos na Abraham, Diyos ng Isaac, Jacob, Diyos ng Prophet, Diyos ng Israel, Diyos ng Sanggan, sa aming church. May gabi, pinakamamalaman sa nagsusalamat at Diyos. Sa lahing ngayon sa mga kinabihin, mga dahil mga simple, mga imay, salamat kanino. Minsan dili kami tago sa Diyos, sinawat at Diyos. Ikaw Diyos, magabad ka na mo. Ikaw magpanguna ka na mo. O bubuhay kami sa lang presensya, Diyos, kami sa Espiritu, Diyos, hallelujah. Hinuha kami tago sa mga pagdahin, pagsimpa, pag-imayan, salamat kanino, Diyos. Sinawat at Diyos, hallelujah. Ikaw Diyos, hallelujah. Magabad ka na mo, ikan sa pagsugod sa joyful song, solemn song, bisan pa sa Bible study ng Brothers Maguli, bisan pa sa mga memory verse mo kanakaan hangtod sa closing prayers mo panibahan talaga. Ikaw Diyos, magabad ka na mo. Hallelujah. O ikaw mag-aayos mo sa ikbatiyan, masibat sa mga problema. Progress mo sa ikbatiyan. Ay kinapasagi o Diyos, ikaw kagmihin mo kung wala ikaw. Hallelujah. Ang tanagyan at mag-iampo isa na yung islamatan, lamang madamat sa kawanang pangalan ng Diyos. All the highest praise, honor, thanksgiving, power, and glory belong to our dearest Almighty Lord Papa Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. And in Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Ating hatag ni Beloved Mami siya mag-lead sa praise and worship. Praise God, may gabi sa tanan, at tayo agong buhi, o bulong na Diyos sa mga beautiful o glorious songs. Amen. Praise the Lord. Every praise is to our God, every worship of God.
So glad you came to save us. You came from heaven's light to show the way from the earth to the cross. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. I praise God. Kakapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y bukas sa walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Ang ngunit pagsabay yan. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders this world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's
me a vessel fit for honor, that I can shine for you as morning glow. Praising you, this is all I really want to do. To be praising you, praising you. This is all I really want to do. It's my heart in full surrender. All that I hold here I give to you. Purify my heart and make me holy. That I might walk the way that's pleasing you. I'll be praising you, praising you. This is all I really want to do. To be praising you, praising you. This is all I really want to do. To be praising you, praising you. This is all I really want to do. To be praising you, praising you. This is all I really want to do. Praise God. Umugong himaya sa langit ug sa yuta, ang tanan, O Diyos, kanimo lamang. Kausuma, walay katapusan, walang sa may tungkol ang nagmamahal.
Lord Jesus. Hallelujah. Praise God. Ang kapayapaan, tagilang pag-ibig, buwahan ng pagkatao, mapupalang mo sa ating kadaling Diyos ay sa atin sa ibig ito. Says Lord, The Lord. pagpagan na tayo ng Diyos. Thank you, beloved Methodist. Thank you, beloved Mami, sa pagdala sa praise and worship. At tayo dadako sa ating Bible study. Ang ating Bible study ay tungkol sa Book of Deuteronomy pa rin. So, gusto natin din mga lalagla at tayo ay mag-aaral sa verse 30 hanggang 50 po mga kailangan. Mahaba kasi ito kaya pinaputol-putol natin. So, sinusunod-sunod natin yung ating pag-aaral sa Book of Deuteronomy. So, mahalaga po sa atin ito dahil marami tayong mapupulot ng mga aral sa ating paghahanda, no? Kung matuloy man ang Great Reset na pinagambahan ng lahat ng tao at yan po din ay wisdom ng ating dakilang Diyos dahil sa mga mangyayari sa mundo. So yan po mga minamahal. Nasa verse 30 na po tayo mga minamahal. So, sa ating kasalukuyang panahon ngayon, medyo kakaiba mga minamahal dahil sa mga pangyayari sa ibang bansa, no? Tayo din ay naapektuhan sa pagtaas ng bilihin at yan po ay expected na. Yan po yung ating sinabi ng wisdom na maghahanda tayo. Matagal po nating tinatalakayan ang paghahanda, no? So dumating na nga po mga minamahal ang pinaghahandaan natin. Pero dahil nga tayo ay mahirap lamang, ang ating paghahanda ay hindi ganong epektibo. Yan po mga minamahal. No? So, kahit pa paano ay alam natin kung anong mangyayari. No? Kaysa wala tayong alam. Kaya pinasalamatan natin ang dakilang Diyos na binigyan tayo ng wisdom dahil mahirap yung para kang bulag, no? Hindi mo alam kung anong mangyayari, no? So, salamat sa dakilang Diyos na, di ba, pinag-usapan na natin ng mahabang panahon ito ang paghahanda, no? Paulit-ulit, no? Yan po mga naman. At least hindi tayo parang bulag na walang kahit kaunting idea, no? Kasi hindi siya nakikita. Tayo naman, kung hindi natin nakikita ang mangyayari sa hinaharap, ngunit dahil sa habag at awa ng dakilang Diyos,
ito po yung napaghandaan natin dahil binigyan po tayo ng wisdom. So, mahabang panahon na talaga yan at ngayon ay dumating po yung napakatinding pagtaas ng mga bilihin, bigla-bigla. No? So, kaya sa awa at habang natin dakilang Diyos, hindi po tayo nagula. Dahil alam na natin po kung anong mangyayari. No? So, mahalaga po ang pinag-aaralan natin sa Book of Deuteronomy. Dahil ito po ay magre-reflect sa hinaharap. Although ito ay nakaraan, pero ito po ay mauulit, no? Yung mga pangyayari noon sa kasalukuyan natin panahon ngayon. So, kaya salamat sa pinagkilang Diyos na binigyan tayo ng wisdom. So mag-umpisa tayo sa ating pag-aralan, Kapitulo 30. Agawin ng ibang lalaki ang babaeng magiging asawa ninyo. Magpapatayo kayo ng mga bahay, pero hindi kayo ang titira dito. So, chapter 20, verse 30. Yan po yung huli natin kung hindi ako nagkakamali, verse 29 yung last natin. Yan po mga tama ba ako? O yung last natin ay ang pagpapala sa pagsunod. Pang 30 tayo mag-uusap. So, agawin ng ibang lalaki ang babaeng magiging asawa ninyo. Magpapatayo kayo ng mga bahay, pero hindi kayo ang titira dito. Magtatanim kayo ng ubas, pero hindi kayo ang makikinabang sa mga bunga nito. So, kung balikan natin yung mga pinag-aaralan natin sa Book of Isaiah, no? Ito yung promise ng Diyos na hindi mangyayari sa bagong langit at sa bagong lupa. No? Sa bagong pipiliin ng Diyos na henerasyon, no? Sa panimulang henerasyon, pagkatapos ng Great Reset, yan po mga minamahal. Ito yung sinasabi doon sa Book of Isaiah, chapter 65. Diba lagi natin binabasa yun eh. No? Na hindi na ito mangyayari dahil kakalimutan ng Diyos yung kasalanan, pipili siya ng bagong langit at saka bagong lupa, karoon siya ng bagong covenant. No? So, hindi na ito mangyayari. No? Sa bagong henerasyon na pipiliin ng Diyos, magpapatuloy sa buhay sa mundo. Yan po ang ating So, kasi dito, sinasabi ng Diyos na magtatanim kayo, hindi kayo mag-aani. Hindi kayo makikinabang. Yan po mga minamahal. Kakatayin ang baka ninyo sa inyong harapan, pero hindi ninyo ito makakain. Pipiliting kunin sa inyo ang inyong mga asno at hindi na ito ibabalik sa inyo. Ibibigay ang inyong mga tupa sa inyong mga kaaway at walang tutulong sa inyo upang mabawi ito. So, ito po ay isang babala, isang paglalarawan, no? Kung ano mangyayari sa hinaharap. Kaya itong mga sinasabi dito mga minamahal, ito ay yung mangyayari kapag magkakaroon ng problema ang bansa natin. Kasi nga, halimbawa, lalong
maghihirap ang mga tao kapag wala nang supply ng bigas, wala nang makain. No? Kaya mangyayari na ito kasi ang mga tao gusto nang mag-survive. Ang iniisip ng tao dyan, isa lang mag-survive. Kaya, kung mayroon kang kalabaw, mayroon kang baka, mayroon kang kambing, hindi na sa'yo yan. Kasi, pag hindi mo kayang ipagtanggol yan, hindi mo kayang protektahan yan, hindi mo kayang ilipin yan, hindi na sa'yo yan. Kung sino yung malakas, yun yung makakakain niya. Ayan. So, ganyan ang posibleng mangyari, no? Kapag pumantong sa kahirapan na ang iniisip ng tao ay isa lang, mag-survive. Wala na pakialam, mas mag-survive ako. Kukunin at kukunin ko yan. Hindi ba? Yan yung mga nakikita natin, narinig, no? Nakikita natin sa mga salida, mga movie. Yan po. So, ito yung sinasabi ng Diyos na mangyayari sa Israel. Kasi nagkasala ng Israel, iniwan ng Diyos, kaya pinarusahan sila. Parusa ito Kaya sa ating panahon, kapag ito ay mangyayari, parusa din ito kasi hindi naman naglilingkod na yung mga tao Masama na ang mga tao. No? Pero may promise ang Diyos, kapag ikaw ay naglilingkod sa Kanya, hindi Kanya pababayaan. Yan po mga minamahal. So papasok ito sa mga hula ni Propeta Isaias, no? Na ikaw ay magiging under protection ng Diyos, no? Dahil ikaw ay pinili ng Diyos. Pag hindi ka pinili ng Diyos, hindi ka protection. Yan po mga minamahal. Kaya tayo naman ay hindi naman tayo wala naman tayong kakayahan na maghanda ng tulad ng mga mayayaman. Diba? Hindi natin kaya yun. Wala tayong sapat na pera para makapaghanda ng kung ano-anong mga, diba? So, kaya umaasa tayo sa protection ng ating dakilang Diyos. Pero, at least, alam natin ang mangyayari. Kaya, paano meron kayong tayong konting paghahanda? Kung sakaling tuloy-tuloy ito. No? Halimbawa, babalik sa dati, wala nang kuryente, wala nang, diba? Wala nang sasakyan kasi wala nang gasolina, wala nang crudo. No? Wala nang supply. No? So, siyempre, pagka wala ng crudo, wala ng gasolina, paano aandar yung mga nagpuproduce ng kuryente na nagsusupply sa atin? So, wala na tayong kuryente niyan. Wala na sasakyan. No? Yun yung tinatawag na Great Reset. Kumbaga, babalik, no? Sa umpisa, no? Ang mundo. So, anong mangyayari niyan? Katakot-takot na pangyayari yan, hindi po yan ganyan kasimple, mga may mahal. Hindi po ganyan kasimple yan na basta-basta lang ganyan na wala nang sasakyan o babalik tayo ng kabayo, no? Tatanin yan. Hindi po ganyan kasimple po yan. Kasi biglaan yan Maghihikaw sa tao ang mga tao sa pagkain. Unang-una niya. Sa gamot. Kung ano man. So, kaya napakagulo po yan. Hindi po ganyan kasimple. Kaya ngayon po yung pinaghahandaan. Gusto ng Diyos na kapaghanda tayo. Hindi po ganyan kasimple.
napaka masalimuot po yan. No? So, pero wala tayong gagawa kapag talagang yan yung parusa ng Diyos sa atin. Sa mga tao na hindi marunong magpasalamat sa Diyos. Yan po mga so, ganyan nga, no? Kasi ang Diyos ay alam niya kung ano ang nangyayari sa atin. Alam niya kung anong laman ng ating puso at isipan. Alam niya kung anong nangyayari sa buong mundo. Yan po mga so kaya wala tayong magagawa. Pero isa lang ang ating iisipin. Kapag tayo ay naglilingkod ng tapat sa ating dakilang Diyos, hindi tayo pagkukulangin. Hindi tayo pababayaan ang ating dakilang Diyos. Tandaan niya yan. Kasi ang ating dakilang Diyos ay tapat. Wala siyang katulad. Kung ang tao ay hindi tapat, ang ating dakilang Diyos ay tapat. Yan po mga kaya wala tayong ibang maasahan kundi ang ating dakilang Diyos. Ibibigay ang inyong mga tupa sa inyong mga kaaway at walang tutulong sa inyo upang mabawi ito. Habang nakatingin kayo, ay, talagang ganyan talaga. Dahil palakasan yan eh. Kumbaga, kung sino yung malakas, yun yung masusunod, yun yung mangingibago. Yan po mga sila ang mag-ahari. Kaya kahit nakatingin ka, wala kang magagawa. So yun po, ito po ay senaryo kung sakaling itong pangyayaring ito ay hindi mapipigilan. Papunta po ito sa ganito. Yan po mga meron kang pagkain, meron kang dyan, kambing, hindi mo kakain yan. Kasi ibang kakain dyan. Ibang kakain. Meron kang baka, hindi mo kakain. Kaya, hindi mo madali, no? Marami ang gusto ng war. Marami ang gusto ng makipaglaban sa China. Pero hindi nila alam kung ano ang consequences ng iniisip at ginusto nila. Ito nga, hindi nga tayo direct na involved, no? Sa war. No? Sa Middle East ngayon. Iran, US at saka Israel. Hindi tayo direct involved, di ba? Pero, ano ang nararamdaman natin dito? Yan yung sinasabi ng wisdom. Kaya pag magpatuloy ito, pag lalala ito, lalala din ang problema natin. Yan po mga ganun. So, at araw-araw kayong aasang babalik sila, pero wala kayong magagawa. Kakainin ng mga taong hindi ninyo kilala ang pinaghihirapan ninyo. At palagi kayong aapihin at pahihirapan. Yun yung nangyayari sa kanila noon sa Israel. Nung sinakop sila, sinunog yung kanilang templo, sinunog yung mga bahay, kung ano pa man, no? At saka giniba yung pader. Yan po mga at kapag nakita ninyo itong lahat, mababaliw kayo. Pagtubuan kayo ng Panginoon ng mga bukol na hindi gumagaling mula sa sakong hanggang sa ulo ninyo. Ganyan ang parusa ng Diyos sa mga suwail, sa mga rebelde.
Marami ang naniniwala na hindi daw nila ito mararanasan dahil magkaroon daw ng rapture. No? Magkaroon daw ng rapture. Pinapasinungalingan natin yung rapture, mga minamahal. Wala talagang rapture. Wala pong rapture. Kaya ngayon, wala na yung rapture dito. Baka natauhan na sila. So wala ka nang marinig sa mga vlogger na nag-ano ng rapture. Kasi hindi nila naiintindihan yung Bible. No? Kaya, misinformation ang nakuha nila. So wala talaga rapture. Niisip nila kapag mangyari itong mga ganito, i-rapture na sila, wala na sila dito sa mundo. Di ba? O, nangyari ba? Wala eh. Di ba? Hindi ba sila naapektuhan ngayon sa pagtaas ng gasolina? Naapektuhan sila. Yung mga naniniwala na i-rapture sila, nahuhumaling sa rapture, wala namang rapture. Yan po mga minamahal. So, bakit? Ganito na lang ang galit ng Diyos sa Israel. Dahil sa katigasan ng ulo nila. Tayo ngayon, hindi lang matigas ang ulo, kundi masama pa. Napakasama ang mundo ngayon. Kaya baka hindi lang bukol ang ibibigay ng Diyos. Baka hindi lang famine, war, baka marami pa. Verse 36, kayo at ang pinili ninyong hari ay ipagpabihag ng Panginoon sa bansang hindi ninyo kilala, maging ng inyong mga ninuno. Doon sasama kayo sa ibang mga Diyos na gawa sa kahoy at bato ng mga naninirahan sa mga bansa kung saan kayo pinihan. So nangyari ito mga minamahal. Maraming may salita, nagsasamba na ng bumalik na sa nasa paganism na. Yan po mga ito yung sinasabi dito, sasamba kayo, ng kahoy, bato, simento. Kaya marami ngayon, no? Nagkatotoo kasi ito eh. Kaya marami ngayon, no? Sa buong mundo, nagsasamba na nga ng bato, kahoy, simento. Kasi sabi ng Diyos eh. Nangyari po ito. Kasuglang-suglang kayo, hamakin at kukutyain ng mga naninirahan sa mga bansa kung saan kayo binihan. Yan. Napakadelikado kung maulit ito sa ating panahon. Marami ang itatanim ninyo pero kakaunti lang ang inyong aanihin dahil kakainin ito ng mga bala. Magtatanim kayo ng ubas at alagaan ninyo ito, pero hindi kayo makakapamitas ng bunga nito o makakainom ng katas mula rito. Dahil kakainin ito ng mga uod. Magtatanim kayo ng maraming olibo kahit saan sa inyong lugar, pero wala kayong makukuhang langis mula rito dahil malalaglag ang mga bunga nito. Kaya nyo ang parusa ng Diyos, no? Napakatindi po mga ang parusa ng Diyos. No? So, biro mo, magtanim ka ng ubas, alagaan mo siya, hindi ka makainom ng gatas, dahil kakain ito ng ng uod. No? Uod ang kakain. So talagang pinapahirapan ng Diyos ang tao dahil sa kanilang kasamaan. Magtatanim kayo ng maraming olibo kahit saan sa inyong lugar, pero wala kayong makukuhang langis mula rito dahil malalaglag ang mga bunga nito.
kayo pero mawawala sila sa inyo dahil bibihagin sila, kakainin ng maraming insekto ang lahat ng inyong puno at pananim. Talagang sobrang hirap nito. Ano bang kakainin? Yan po mga ano. Unti-unting magiging makapangyarihan ang mga dayuhang naninirahang kasama ninyo, habang kayo naman ay unti-unting manghihina. Yan. Kaya yung Israel, marami nang hindi mga salita dyan. Kasi kung basahin mo yung Bible, marami naman kasi mga foreigner, hindi mga salita. Pero dahil nga pinakalat ng Diyos ang mga salita at nag-promise ang Diyos na paparamihin niya ang mga salita sama o kapareho kadami sa buhangin ng baybayin. Yan po mga yan. So kaya bawal nga yung sinso sa Israel. Kasi salungat yan sa promise ng Diyos na pararamihin ang salita. So, dumami ng talaga mga salita na outnumbered nga nila ang Egypt, di ba? Pautangin nila kayo pero hindi kayo makapagpapautang sa kanila. Sila ang mamumuno sa inyo at kayo ang susunod sa kanila. Mangyayari ang lahat ng sumpang ito sa inyo hanggang sa mamatay kayo kung hindi ninyo susundin ang Panginoon na inyong Diyos at ang kanyang mga utos at mga tuntunin na ibinigay niya sa inyo. May kapalit no? Mayroong komisyon, may kapalit. Hindi basta-basta. Kailangan sunod ka, masunurin ka. No? Yan po mga so hindi pwede na hindi ka susunod kasi magagalit ang Diyos sa'yo. Yan po mga minamahal. Sabi dito, susundin ang Panginoon ang iyong Diyos. Kung hindi ninyo susundin ang Panginoon ang iyong Diyos at ang kanyang mga utos mga tuntunin na ibinigay niya sa inyo, magiging babala sa inyo at sa inyong mga sanilahi ang mga sumpang ito magpakailan. So kung hindi niyo susundin, ano mangyayari? Sabi dito, mamamatay ang mga salita. So, maraming parusa siguro na natin ibigay ng Panginoon. No? Kasi ito ay nangyari na so marami ang parusa na ibigay ng Panginoon sa kanila. Kaya nadusa sila dahil sa kanilang pagkamakasalanan. So, dahil hindi kayo naglingkod ng may kaligayahan at kagalakan sa Panginoon na inyong Diyos sa panahon ng inyong kasaganaan, ibibigay niya kayo sa mga kaaway na ipinadala niya sa inyo at maglilingkod kayo sa kanila.
sakop na sila. Gugutumin kayo, uuhawin, kukulangan ng damit, at mawalan ng lahat ng bagay. Pahirapan niya kayo na parang kinabitan ng pamatok na bakal sa liig hanggang sa mamatay kayo. Napakatindi po mga mga. Napakatindi ang galit ng Diyos sa Israel sa panahon ito. No? Ibiro mo naman yan. Napakahirap. No? Yan po mga mga. Ito kapag hindi sila maglilingkod sa Diyos. Pero kapag maglilingkod sila sa Diyos, okay, tayo sa ating panahon ngayon, kapag naglilingkod tayo sa ating dakilang Diyos, maaasahan natin ang kanyang habag katawan. Yan po mga mga. So, in-example pa dito, parang meron kang yugo or pamatok na bakal, na mabigat yun, nasa liig mo. Kaya, susurinder ka talaga. Yan po mga. Ipapasalagay kayo ng Panginoon sa isang bansa na mula sa malayong lugar, sa dulo ng mundo, na hindi ninyo maintindihan ang salita. Yan. Sasalakayin nila kayo katulad ng pagsila ng agila sa mga kaaway. Bababangis sila at walang awa sa matanda man o bata. Yan po namin. Bababangis siya. Diba? Marami naman kasing sumakop sa Israel. Ang pinakalas ay ang kung hindi ako nagkakamali, ang sa Bible kasi Roman Empire, di ba? Ang huli na nagpapahirap sa Israel. Yan po mga yan. So, bakit ba nangyayari yun sa kanila? Bakit ba mangyayari sa atin, no? Sa ating hinaharap, no? Ang matindi na galit ng Diyos. No? Bakit? Kasi maraming tao na nakalimot sa ating dakilang Diyos. Maraming tao na hindi na nagsimba sa Kanya. Maraming tao na hindi sumusunod sa Kanyang dakilang mga utos at mga tuntunin. Yan po mga ganyan. Sa kabila na ibinigay ng Diyos sa atin, upang mabuhay tayo, magiging maayos ang ating buhay, hindi pa rin tayo kumikilala sa Kanya. Marami pa rin sa atin hindi kumikilala sa Kanya. Naging pasaway pa rin, naging reveal. So, anong mangyayari? Ahantong ito sa galit ng Diyos. Ito na yung nangyayari niya, di ba? Sobra ang kasamaan, no? May isang bansa na sobrang kasamaan. Kaya, yan. Nayayanig ang buong mundo ngayon sa mga pangyayari. So, hoping na tayo ay iligtas natin dakilang Diyos, kasi kahit na anong ano mo, wala ka naman talaga magagawa eh. Ang Diyos lang talaga ang ating asa. Kaya, kapag wala tayong ibang maasahan, saan tayo kung sakaling sa ating material ng mga bagay? Di ba? Saan ka ba aasa, di ba, sa mga magulang? So kapag aasa ka sa mga magulang, subject ka sa mga rules and regulation. Tulad sa atin, tayo umaasa sa atin ng kilang Diyos, dapat sundin natin ang kanyang kalooban. Walang iba na solusyon. Sundin natin ang mga
salita ng ating dakilang Diyos. Pagkita natin. You serve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You serve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Hallelujah, hallelujah. Deliver mo mga Diyos ng palangan. Tagiyas pinabihim mo ba't lang sa siyuta. Diyos ng Abraham, Isaac, Jacob, Diyos ng Petrus, Diyos ng Israel, Diyos ng Sangga, sa aming Diyos. May gabi ang pinakamamalaman sa Panginoon Diyos. Salamat at Diyos sa imong pagkalaman sa among pagdaing, pagsimba, pag-imam. Salamat kanimo. Salamat sa mga pulong ang mga nagtalingkugan. Hinawad Diyos ng kamang panalangin ninyo, hindi kining labay ng kawang. Pagbatisok kini sa among nagkasingkan, sa among pinamagamit, sa among pinabiuin, sa among mapalasi, mapalikuhan, mapadugang sa among pagtupag sa litya kanimo Diyos. Ay kayo pasagyo Diyos. Hallelujah. Sa Diyos, makatulog kini sa among pagtayang, pagsimba, pag-imay, pagpasalamat kanimo. Tuloy sa Pres, pag-ibugma kanimo o pagsunod sa imong kaluputan. O sa Diyos, padayon ang kawan ka na mo sa imbahaw ng Diyos pagkapunta. Kaya kaya sa mga taong gatan mo sa pagkapunta sa katulbalatihan. O sa Diyos, padayon ikaw Diyos pagka-ayos mo sa katulbalatihan mo sa mga problema. Pulos mo sa katulbalatihan. Kaya na magkagkagos mo ng alam na tuwag sa pagkapunta Diyos. O ginawang Diyos, padayon ikaw magalasig ka na mo, malahipon ka. Kaya ito yung pasabi ng Diyos, kung kayo lang yung mahimong muna ito. Talanggaan at diampi sa aling salamatan, lamang madawat sa ganang Panginoon Diyos. All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to our grace of Metro Papa
Luke 9, verse 26. Whoever is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of them when he comes in his glory, in glory of the Father and in glory of holy angels. Proverbs 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your paths straight. Galatians chapter 5 verse 16. As for you, my friends, you are called to be free, but do not let this freedom become an excuse for the thing physical desires control you. Instead, let love be to serve one another. Proverbs chapter 27, verse 5. Better to correct someone openly than to let him think that you don't care of him or her at all. Amen. Praise God. Dili ang tanan magatawag ka na ko Ginoo Ginoo makasulod sa gitrihan sa langit. Kundi kadto lamang katuran sa kabubuton sa kamahan at sa langit. Matthew 7:20. Praise the Lord. Para pagkain kami ng Diyos. Salamat sa mga Diyos. So, salamat sa kalaugan ngayon yatag sa itong panibago. So, salamat sa kusog kabaso kayo salamat sa palabing proteksyon sa tibok simana. Salamat sa gugmo o kaluoy sa tubiling Diyos. Padayon na nagkawal ka nato. O natin ka na nag-ahatag sa tubiling ng Diyos. So, hinawag sa tubiling Diyos padayon magkawal ka nato sa tibok gabi, sa itong pagtulog, ipamatagas sa pagkagon, ngayon sa diskaya sa patalagang kita na na mapapadayon kita sa atong pagsimba, pagdayon pagdayon, salamat sa tubiling Diyos sa anilang sabat ng mga. Amen. O hinag nga atong bilang Diyos padayon mag-ayos mo sa ipitan mo sa sa mga problema sa sa ipitan at mga tagos na yung natulog sa mga pagkain ko. O kanunay nga paalaala, no? At least hindi ko magkulang sa paalala, no? Sa kay kada simba nato kanunay natin hindi nasulti, no? Pero kung hindi mo too, no? Wala tayo mahimo, wala po kayo mahimo, no? So, kung atong buluhaton walay kumbaga will be concern ang uban sa membros pamilya gusto sila magpakawala sa kanilang buhay, no? Wala po tayo mga magana, no? Wala tayo ilang sariling choice na, no? So, anyway, lagi natin sinasabi na lagi naman natin pinapaalala na hindi naman manalagot ang magulang sa kasalanan na
i-judge, no? Pero sayang lang kasi nandito na, binigyan tayo ng Diyos, no? Di ba? Maganda, no? Ang ating paglilingkod sana, no? Kaso lang kapag tayo ay parang naglalaro lang sa ating paglilingkod sa ating kagilan Diyos, hindi wala tayong magagawa dyan. So, ang bawat isa sa atin ay alam naman kung ano ang status ng ating paglilingkod. Kaya, wala na siguro sabihin na hindi nila narinig yung mga paalala natin. Kaya yung paalala, laging bago magtapos, nagpaalala na sana yung ating obligasyon na pagpupuri, pagdakilan, para sa kadakilan Diyos, araw-araw, buntag gabi, between hindi natin na siya kalimtan tungod kay napaka-importante na sa ato. So, pag hindi niya naintindihan yan, parang walang importante sa inyo. Pero kapag naintindihan kayo, ay malalaman niya na talagang napaka-importante yan. Ang pupuri, pagpasalamat, pagdagdag sa ng Diyos, morning, evening, yan yung minimum. Kapag kaya mo, alas 12, alas 3, no? Alas 12 ng tanghali, alas 3 ng hapon, no? Bukod sa pagpupuri ng umaga bago umalis sa bahay at pagpupuri ng bago matulog, yan po mga minamahal. So, hindi naman nakaka-overdose ang paglilingkod sa ating kakilang Diyos. Because diyan nakikita, no? Diyan din sinusukat ang mga pagpapala na ibinibigay ng Diyos sa atin. Yung ating tapat na paglilingkod sa ating kakilang Diyos. Kaya kapag nakitaan na hindi ka tapat sa paglilingkod, kaya hindi ka rin hihirangin na goodness reward, no? sa mga pagpapala ng ating kakilang Diyos. So, kapag maging tapat tayo, ang Diyos laging tapat sa atin. Kaya, paalala, huwag natin kalimutan yung pagpupuri, pagpusalamat, pagdakilan, pagparanal sa ating kakilang Diyos, araw-araw, morning, evening. So, at least, lagi natin sinasabi, pinapaalala natin, lalahanan natin. Kapag ayaw, tayo na, wala tayo magagawa. No? At ating ngayon si Glavin, ayaw siya mag-lead sa project. Yes, someone says hanggang Bibigyan niya ng final words sa schools na magandang words from the heart of His gracious numbers and which the Lord of Christ governors well. He has God soon most pagsimbalan ng sinners blood or ng banner ng His motor ko na ang Diyos ko matawang Lord of me. Governing best decision. So, establish banner road. Another governor currently natawag sa may nalos ko governor ng His gracious numbers yung pasayang sa transport. Kung sa pang-princess na sa Kunasig din sa Diyos name, sa
Answer the communities who are less thirsty. So, gusto ko na who got thirsty. So, walk on the wall. Thirsty. Poor and verse thirsty. So, arrogance thirsty. Panawas thirsty. Mga kasing multiplication thirsty. Jesus saved, Jesus is manufacturer of such commercial fingers and voices, so which was very well like the theory of lost Jesus. This is pray in person. Jump the times and shout